Proyekto ni Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden Richards. Abay usap-usapan na. Tuloy na kaya ang nasabing projects? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to Baraw, let's talk about this one. Kasi pagkatapos ng isang matagumpay na movie ni Miss Catherine Bernardo and Alden Richards, is talagang medyo na-lessen na yung mga pagkakataon na makita natin sila na magkasama together. May mga bali-balita na parang may mga secret things silang ginagawa na hindi nila inilalabas sa publiko. At may mga bagay po sila na parang sinisikreto sa public. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin namang confirmation with regards to that. So marami mga lumabas sa mga balita patungkol sa kanilang dalawa. Pero ngayon, pinag-uusapan kasi online. Meron kasing nagsasabi na ito daw si Catherine Bernardo at si Mr. Alden Richards ay magsasama sa isang projects na collaboration po ng ABS-CBN at ng GMA. Matatandaan po ninyo na nagsalita po noon itong si Attorney Annette Boson na isa siya sa mga nagbibigay ng parang permiso at pumapayag dun sa kolaborasyon, bagong collaboration project ng ABS at ng GMA kasama po si Catherine Bernardo at Alden Richards. Pero pagkatapos nga ng lahat ng yun, wala na tayong narinig patungkol doon dahil ang dami pong mga nagtatanong kung kailan daw masusundan yung projects ang Atden at ang dami na rin po talagang nakakamiss sa kanilang pagsasama until such time na lumabas nga na si Miss Catherine Bernardo ang isa sa mga heart ng tinatawag na PGT or Pilipinas Got Talent. Nakasama niya pong ilan sa mga ABS-CBN talents like si Mr. Donnie Pangilinan and Miss Eugene Domingo kasama po si FMG. So, yun po ngayon ang ilan sa mga pinagkakabisihan ngayon ni Miss Catherine kasi parang nasa season pa lang sila kung saan namimili nagsisort out pa sila at malayo pa yung lalakbayin ng PGT or Pilipinas Got Talent. And here it comes, lumalabas po ngayon sa SOCMED na meron kong caption na confirm Catherine Bernardo takes on the iconic role of Marimar with Alden Richards as a seryo at TV events you can't miss on GMA7. Sinasabi po nila, parang kinoconfirm nila na magaganap na nga po yung pag-aantay ng mga fans patungkol dito. Pero as of now kasi, para lang i-fact check kayo, wala pa rin naman po kasi kinilalabas ang GMA patungkol dyan. Number one is parang mas pinaghahandaan ng ABS-CBN ang pagsasama ng movie project nitong si Miss Catherine at si Miss Nadine Lustre. Kung mapapansin niyo, 'di ba, talagang minamarket mo sila ngayon ng magkasama. Kasi nga, ayan po isa sa mga preparation para sa paparating nilang movie. Para masanay tayo na talagang magkasama sila. And iaantay din po natin yung movie na sinasabi na Elena, I don't know kung yung movie na pagsasama nila. Kasi last January 2024, nagsalita po itong si Miss Nadine na parang mag-work sila ni Miss Catherine Bernardo sa isang movie projects na T-Bird at Ako, kung saan ito'y pinagbidahan ni na Ate B at Nora Honor. Sabi ni Nadine Lustre sa kanyang interview noon na nais nang mag-work, na maka-work project itong si Miss Catherine Bernardo. At gusto niya rin, or tinatanggap niya rin yung kanya pong magiging ganap doon bilang isang lesbian. Yun po yung sinasabi nila. So parang doon po ito po sa sinatawag na collaboration or pagsasamang muli ni Catherine at Alden, malabo pa po yun. Hindi para paasahin kayong lahat. Masarap lang pakinggan, pero hanggang ngayon wala pa rin pong confirmation patungkol dito. Kasi, di ba, parang baka mamaya may mga kumakalat na news na yan sa online. Tapos umasa naman ang mga Catden, di ba? Parang masasaktan lang tayong lahat. So ang gawin lang natin is mag-antay lang tayo sa ano man ang confirmation na manggagaling mismo sa GMA at sa ABS-CBN. Kung totoo nga ba talaga yung mga balitang ito? Well, kung totoo yan, edi maganda kasi magsasama ulit silang dalawa. Pero mind you, na magaganap muli ang pagsasama ni Catherine at Alden kapag meron na po siyang pelikula, na parang na-surpass na po nila yung kinita ng Hello Love Again. Yun po, that's the time na kailangan na nila ulit gumawa ng pelikula. Daniel Padilla, abay sa ganitong paraan sinagot ang mga issue patungkol kay Catherine at sa isyong tensyong naganap between. For today's video, bago tayo magsimula, ay panoorin po muna natin ang ilan sa mga short video clip na in-upload ni Miss Carla Estrada sa kanya pong IG account, kung saan may mga babae ngang nag-iiyakan dahil kay Daniel. Panoorin natin. Magkita na kita ng personal! Nawa ka ko yung kamay mo! Bakit sana
Grabe ang awa sila. Tagalog. Uy, mahati ko na yung timisli. Oke, hanggang malas. Ano, nagburok ka pa. Okay, umuwi na. Ligawa, mga pagkakas. Kung mapapansin po ninyo, sila po yung mga nag-trending na mga dalagita noon na talagang isa lang ang kanilang wish na makita talaga ng personal. Itong si Daniel Padilla. At sa isang pagkakataon nga ay nag-grant yung kanilang wish at agad po nila itong ipinost sa kanilang mga social media na ginrab po ni Miss Carla Estrada na talagang sobrang happy po itong mga girls na to na talagang nag-grant yung kanilang wish na makita at mahawakan man lang yung isang Daniel Padilla. Ito only shows na talagang sabi nga ni Miss Carla sa kanya pong caption, marami mang nagbago pero marami pa rin nananatili. Ayun, yung kanyang caption ano. And sa isang interview din ni Mr. Daniel Padilla ay inamin niya na talagang ang dami niyang natutunan sa kanyang sarili. Last April 9, 2025, as one of the stars of the top-rated action series Incognito, Daniel Padilla said he has no regrets finally venturing into a doing full-fledged action series after more than a decade of doing romantic drama. Despite showcasing his talent in doing grueling action scene for the past 4 months with his role as the passionate Andres Malvar in Incognito, DJ still doesn't consider himself as an action star. Sinabi niya na parang ito talaga yung parang nagbigay ng satisfaction sa kanya kasi bago to sa kanya eh. This genre is new to me, sabi niya. And na-enjoy ko naman tong genre na to. Wala naman akong nilin-11 na action star ako. Wala, it's just a role also. Nagustuhan ko itong genre na ito kasi ang dami kong natutunan sa sarili ko. Nasusubukan ko yung sarili ko. Minsan hindi ko alam kung kaya ko pa. Sinasagad ko yung sarili ko. Kaya kapag nagawa ko kaya ko pala yun, mas nandun siya eh. Mas nakikilala ko yung sarili ko. I enjoy doing actions, very physical. He shared during the Incognito mid-season press con held last April 7 in Quezon City. The Incognito star also talked about his experience shooting in Yamagata Prefecture in Japan, which had them shooting in a negative degree weather. Bugot pawis po ito, yung binigay namin dito. Sigurado kami na magugustuhan ninyo mga eksena namin dito sa Kasetodo na Japan. Maraming salamat sa pagmamahal. Kasama yung madudulas, hindi mo maiwasan. Talagang yelo yung dinadaanan mo. Natuklasan namin na meron palang dinalagay sa sapatos para hindi madulas yung last day na. Pero okay naman, basta tuloy-tuloy yung action. Madulas ka, tuloy-tuloy pa rin. Sa totoong buhay nangyayari yan. Okay lang. Yun yung nagpapakatotoo dun sa action eh, sabi niya. He having shot the series in location in and outside the country, like Palawan, Benguet, Italy, and Japan. DJ admit the experience was worth getting over the challenge of shooting in extreme weather conditions. So, yun po yung ilan sa mga parang pagsubok na kanyang hinarap doon po sa Japan. Pero, alam niyo po ba na mas matindi pa itong pagsubok na dumating sa kanya? Kasi matapos nga namamataan siya kasi nagkaroon ulit po ng Star or ABS-CBN Magic Wall 2025 kung saan present po dito si Mr. Daniel Padilla, Catherine Bernardo, na almost a year na rin po talaga silang sinasabing first time na makikita ng publiko na sila ay magkita. So dahil po dito ay nagsanga-sanga po itong problema dahil may mga chismis na kumalat na parang si Daniel at si Mr. Kyle Egchari nga ay nagkaroon po ng pag-aaway, no? Nagkainitan sila doon po. At ang itinuturong dahilan ay walang iba kundi si Miss Catherine. Naglabas po ng iba't ibang version of the story ang bawat mga marites sa showbiz na sinasabing wala daw kinalaman si Catherine, out si Catherine. Meron din naman nagsasabi na si Daniel ang parang naging cause ng kaguluhan dahil siya raw yung nagalit kay Kyle dahil sobrang touchy kay Catherine. So sa gitna nga ng kontrobersya at usap-usapan sa showbiz, ito po yung naging tugon ni Mr. Daniel, nanatiling kalmado at positibo si Daniel Padilla kamakailan lang nang napabalitang nagbaksyon siya sa Dubai tila upang pansamantang lumayo sa mga intriga at marites. Sa kabila ng mga isyong kinaharap, nakikita sa mga larawan at video na masaya at relax si Daniel na parang walang iniintinding problema. Bago ang kanyang pag-alis patungong Dubai, naging sentro si Daniel ng iba't ibang issue. Sa narito ang viral video na kung saan tila inambahan niya ng suntok si Catherine Bernardo sa isang birthday celebration relasyon. Sinabi ni Daniel na ito'y biro lamang. Maraming nagkalala sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Dagdag pa rito, may mga cryptic posts ang kapatid ni Catherine na si Kay na tila may pinapahiwatig tungkol sa mga nangyari sa karaan. Pero hindi rin nakaligtas si Daniel sa mga puna ng netizen na may mga nagsasabi ang kanyang paglalakbay isang paraan upang takasan ng mga intriga. May mga memes at komentaryo rin na lumabas na nagpapakita ng isang opinyon sa publiko tungkol sa kanyang mga kilos at desisyon. So,
Dahil po dito is pinakita ni Mr. Daniel Padilla na talagang hindi po siya affected doon po sa mga pangyayaring ito, no? Dahil according po sa ilang online news, no? Grabe talaga ang karisma at paghatak ni Daniel Padilla sa mga fans at sa mga kaswal. Sila yung mga taong hindi naman tagahangat, walang concern sa nangyari sa paligid kapag nakikita niya siya in public places. Kasalukuyang nasa bakasyon si Daniel kasama ang kanyang non-showbiz friends at talaga naman dinudumog siya kahit saan siya magbunta. Pero ang maganda, pinagbibigyan ni Daniel ang lahat ng mga gustong magpa-selfie sa kanya. Ang daming araw na pasayang pusong aktor sa magandang gesture niya sa mga tagahanga. Kaya naman trending sa DJ online world dahil super post ang mga nagpa-picture sa kanya at sa kanilang stockmate accounts. Sa Batangas Point pa lang at Perry ay sinakyan nila ay pinagkakabulan na si DJ. Imagine kung gaano karami ang tao sa pier at halos lahat ay nakakapagpa-picture sa kanya. Dobang road trip na ang peg na magkakaibigan sa kanilang bakasyon kaya super lapang din sila sa mga nakadaang o nadadaanang local restaurant o karinderya para matikman ang pinagmamalaking delicacies na mga ito sa bawat lugar na pupuntahan nila. Ilinext ng resto owners ang photos at videos kung saan makikitang kumakain ang grupo ni Daniel sa isang talabahan at manukan resto sa Capiz at maging sa Bacolod. At kahit na busy sa kanyang pagkain na nakakamay lang, ay pinagbigyan pa rin ng aktor ang mga customer na gustong magpa-picture sa kanya. Samantalang mukhang nagkaroon ng idea ang mga ibang fans na nag-iikot sa mga probinsya ng Negros Island region na nandoon si Daniel kaya abangar sa kalsadang ibang panay na hinihintuan naman ng sasakyan ng aktor para makamayan at makapag-selfie sa mga matutsagang panay. Ito pa, may mga tao rin na si Andres Malvar ang tawag sa aktor, ang pangalan niya sa incognito. Ang nakakaloka, ang akala ng ibang kababayan natin ay may taping ng action series si DJ sa lugar. Noon nila tinahanap ang iba pang co-actors na sina Richard Gutierrez, Ian Veneracion, Maris Racal, Anthony Jennings at Baron Geisler. Sabi naman ng iba at least ini-enjoy ni Daniel ang bakasyon at dead man na lang sa issue sa kanila ni Kyle and Shari na sabi nga ng mga malalapit sa kanya ay hindi naman talaga totoo. Anyway, saan man kaya ang next destination ni DJ ngayong Holy Week? Yun po yung ating aabangan. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!